Isipin, kung gagawin mo, isang mundo ang bumagsak sa biglaang, hindi maipaliwanag na kaguluhan. Milyon-milyong nawala ng walang bakas. Ang mga eroplano ay nahuhulog mula sa kalangitan, na nakapiloto ng mga walang laman na upuan. Ang mga kotse na cruise ay desyerto na mga daanan, na wala ang kanilang mga driver. Tumahimik ang mga ospital, walang laman ang mga paaralan. Hindi ito science fiction, ito ay isang matibay na paglalarawan ng kung ano ang pinaniniwalaan ng ilan ay unahan ang panahon ng pagdurusa. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa rapture, isang pivotal na kaganapan na inihula sa banal na kasulatan, isang kaganapan na nag-iiwan ng maraming nagtatanong, ano ang susunod na mangyayari? Ang tanong ay nasusunog ng madali, hindi ba? Ang sagot, ang aking mga kaibigan, ay nasa loob ng mga pahina ng hula, at ngayon, makikita natin ang kalaliman ng inihayag ng Biblia tungkol sa kasunod na okasyong ito. Kung paanong si Jeremias, na tinawag ng Diyos sa murang edad, ay nadama ang bigat ng kanyang makahulang pagtawag, Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, dapat din nating maunawaan ang bigat ng mga hula na ito at ang kanilang mga implikasyon sa ating buhay. Ang paunang pagkabigla ay hindi mababago. Ang mundo ay nag-reels, hindi mula sa isang natural na kalamidad, ngunit mula sa isang banal na pag-alis ng pag-alis. Gulat ang mga puso ng mga tao. Ang kawalan ng milyon-milyong mga ina, ama, kaibigan, pinuno ay gumawa ng isang vacuum ng hindi maisip na proporsyon. Ang meticulously crafted order ng aming pandaigdigang lipunan ay gumuho tulad ng buhangin sa pamamagitan ng isang hourglass. Ang kaguluhan ay naghahari sa kataas-taasang. Ang mga aksidente ay dumami. Ang mga ospital, na na-undertough ng misteryosong pagkawala, ay nagpupumilit na makayanan ang biglaang pag-agos ng nasugatan at natakot. Ang mga airwaves crackle na may mga kagyat na ulat ng balita, ang bawat pagtatangka upang ipaliwanag ang hindi maipaliwanag na pagdaragdag sa nakakatakot na takot. Ang mga tagapagbalita na si Stammer, ang kanilang mga tinig ay nanginginig habang sinusubukan nilang maunawaan ang mga walang laman na kalye at ang mga bakanteng bahay. Ang mga teorya ay dumami. Interbensyon ng extraterrestrial. Isang napakalaking teknolohikal na glitch. Ang ilan ay tumanggi sa katotohanan, kumapit sa mga nakapangangatwiran na mga paliwanag, hindi o ayaw na harapin ang mga espiritual na implikasyon. Ngunit para sa mga nakakaalam ng mga banal na kasulatan, ang nakakatakot na katotohanan ay malinaw ang mga hula ay nagbubunyag sa harap ng kanilang mga mata. Hindi lamang ito nagkataon, ito ay ang katuparan ng salita ng Diyos, isang matibay na paalala ng espiritual na katotohanan na matagal nang hindi pinansin ng marami. Ang mundo, na minsan ay nagtitiwala sa pagiging sapat sa sarili nito, ay nahahanap ang sarili nitong hindi handa, desperadong nakakapit sa mga sagot sa isang mundo ay biglang hinubad ang mga pamilyar na kaginhawaan at katiyakan nito. Ang kawalan ay bingi, ang katahimikan ay sumisigaw. At sa gitna ng kaguluhan, isang bagong kadiliman ang nagsisimulang tumaas. Ang bagong kadiliman, ang aking mga kaibigan, ay hindi lamang ang kawalan ng ilaw, ito ay ang aktibong pagkakaroon ng kasamaan, pinakawalan at pinalakas ng biglaang kawalan ng pagpigil sa impluwensya ng tapat ng Diyos. Isipin ito tulad nito, isipin ang isang dam na pinipigilan ng isang galit na galit. Ang dam, na kumakatawan sa matuwid na presensya sa mundo, biglang sumira. Ang torrent, na kumakatawan sa mga puwersa ng kadiliman, ay lumusat ng hindi mapigilan na galit. Ang paunang kaguluhan ay ang unang alon lamang ng nagwawasak na baha na ito. Ang Antikristo, na tusaw na nagdaraya na inihula sa banal na kasulatan, ay sakupin ang sandaling ito ng hindi pa naganap na kahinaan. Babangon siya mula sa mga anino, isang pinuno ng charismatic na nag-aalok ng mga solusyon sa mga problema sa mundo, isang balsamo para sa mga sugat nito. Sasamantalahan niya ang takot at kawalan ng katiyakan, nangangako ng pagkakasunod-sunod at seguridad kung saan mayroon lamang kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga salita ay magiging mapang-akit, ang kanyang mga pangako na nakakaakit, ang kanyang karisma ay hindi may kakaila. Ipapakita niya ang kanyang sarili bilang isang tagapagligtas, isang Mesiyas, ngunit ang kanyang tunay na kalikasan ay isa sa panlilinlang at paniniil. Tandaan mo ang ahas sa hardin ng Eden. Ang kanyang mga pamamaraan ay banayad, ang kanyang diskarte ay hindi mapaniniwalaan. Hindi siya lilito bilang isang umuungal na leon, ngunit bilang isang banayad na kordero, ang kanyang tunay na kalikasan na nakamask sa pamamagitan ng kagandahan at panlilinlang.
Ang kanyang pagtaas sa kapangyarihan ay magiging matulin at halos hindi mahahalata. Ang mga gobyerno na na-destabilize ng Rapture ay mahahanap ang kanilang sarili na madaling manipulahin. Ang mga internasyonal na alyansa ay maduraj habang ipinaglalaban ng mga bansa ang mga mapagkukunan at kapangyarihan. Ang mga sistemang pang-ekonomiya ng mundo ay babagsak, na bumagsak ng bilyon-bilyon sa kahirapan at desperasyon. Ang mismong tela ng sibilisasyon ay malulutas, mag-iiwan ng isang tanawin ng kawalan ng batas at kawalan ng pag-asa. Hindi ito magiging isang unti-unting pagtanggi, ito ay magiging isang biglaang pagbagsak ng sakuna. Isipin ang pagbagsak ng Roma, ngunit pinarami ng malaki sa buong mundo. Ang manipis na sukat ng pagkawasak ay halos hindi maiisip. Sa gitna ng kaguluhan na ito, ang mga tunay na mananampalataya, ang mga nanatili pagkatapos ng pag-agaw, ay haharapin ng isang pagsubok ng pananampalataya na hindi katulad ng iba pa. Sila ay inuusig, manghuli, at papatayin para sa kanilang walang tigil na debosyon kay Kristo. Ang kanilang pananampalataya ay susuriin sa mga limitasyon nito, ang kanilang paglutas na hinamon ng hindi maisip na mga paghihirap. Ngunit hindi sila mag-iisa. Ang mga pangako ng Diyos ay mananatiling matatag, ang kanyang proteksyon ay hindi nagbabago. Kahit na maaari silang magdusa, hindi sila tatalikuran. Ang kanilang tiyaga ay magiging isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya, isang beacon ng pag-asa sa isang mundo na natupok ng kadiliman. Nagbabalaan ang mga banal na kasulatan sa mga pagdurusa na ito, ngunit nag-aalok din sila ng ginhawa at katiyakan. Ipinapaalala nila sa amin na kahit na sa pinakamadilim na oras, ang pag-ibig ng Diyos ay nagtitiis, ang kanyang biyaya ay nanaig. Ang panahong ito, kahit na napuno ng panganib at kahirapan, ay magiging isang oras din ng paggising sa espiritual para sa marami, isang oras ng malalim na paglaki at pagbabagong anyo. Ang pagsubok ng pananampalataya ay pinuhin at linisin, ang pag-alis ng isang tao na inihanda para sa maluwalhating pagbabalik ng kanilang Panginoon. Ang mga hamon sa unahan ay napakalawak, ngunit ang pangako ng panghuli tagumpay ay mas malaki. At sa gayon, seisamantal ng Antikristo ang kaguluhan na ito. Hindi niya ibabato ang mga pintuan na may mga hukbo, siya ay madulash sa pamamagitan ng mga bitak sa mga crumbling foundations ng lipunan. Mag-isip ng isang virus, hindi mapaniniwalaan at hindi nakikita, pagtitiklop at pagkalat hanggang sa ubusin nito ang host nito. Gagamitin niya ang media, ang mismong mga tool na minsan ay nagpapalam at nakakonekta sa amin, upang ihabi ang kanyang web ng mga kasinungalingan. Siya ay manipulahin ang salaysay, pag-twist ng katotohanan sa kasinungalingan, pagpipinta ang kanyang sarili bilang ang tanging may kakayahang ibalik ang pagkakasunod-sunod. Mag-aalok siya ng mga simpleng solusyon sa mga komplikadong problema, na sumasamo sa mga pangunahing likas na takot at pag-iingat sa sarili. Tandaan, ang mga tao ay nagnanais ng seguridad, para sa isang pakiramdam ng kontrol sa harap ng kawalan ng katiyakan. Ibibigay niya yon, ngunit sa isang kakilakilabot na gastos. Ang kanyang mga pangako ay magiging mapang-akit, isang pagtatapos sa tagutom, isang pagtatapos sa digmaan, isang pagtatapos sa pagdurusa. Mag-aalok siya ng kasaganaan, kapayapaan, at seguridad, isang vision ng utopian na tila napakahusay na maging totoo. At para sa marami, desperado at nababagabag, magiging. Gumagamit siya ng teknolohiya, mga pagsulong na dati nating ipinagdiriwang, upang masubaybayan at kontrolin ang populasyon, na lumilikha ng isang estado ng pagsubaybay na hindi katulad ng anumang nasaksihan natin. Ang privacy ay magiging isang relic ng nakaraan, kalayaan isang nakalimutan na panaginip. Isipin ang mga sopistikadong algorithm na humuhubog sa ating buhay, pinalaki ang kanilang kapangyarihan ng 1,000 beses. Target niya ang mahina, ang mga natatanggal, ang mga naiwan sa pag-agaw ng rapture. Mag-aalok siya sa kanila ng pag-asa, isang pakiramdam ng pag-aari, isang lugar sa kanyang bagong pagkakasunod-sunod sa mundo. Ngunit ang pag-aari na ito ay darating sa presyo ng kanilang kalayaan, kanilang pagkatao, ang kanilang mga kaluluwa. Itatayo niya ang kanyang power base sa mga kasinungalingan at takot, gamit ang propaganda at pagmamanipula upang mapanatili ang kanyang pagkakahawak sa populasyon. Ang mga tinig ng hindi pagsang-ayon ay tatahimik, kritikal na pag-iisip na pinigilan. Ang edukasyon ay makokontrol, muling isinulat ang kasaysayan upang magkasya sa kanyang salaysay.
Ang katotohanan ay muling tukuyin, baligtad ng moralidad. Ang mga tunay na mananampalataya, nakakalat at inuusig, ay kailangang umasa sa kanilang pananampalataya, kanilang pamayanan, at ang kanilang talino sa paglikha upang mabuhay. Magbubuo sila ng mga network sa ilalim ng lupa, nag-aalok ng pag-aliw at suporta sa isa't isa. Ibabahagi nila ang kanilang mga mapagkukunan, kanilang kaalaman, ang kanilang walang tigil na paniniwala sa mga pangako ng Diyos. Ang kanilang pananampalataya ay ang kanilang kalasag, ang kanilang pag-asa ang kanilang tibak. Haharapin nila ang hindi maisip na mga paghihirap, pagkakanulo, at pagkawala. Ngunit sa pamamagitan ng lahat, sila ay kumapit sa kanilang pananampalataya, alam na ang kanilang pagdurusa ay hindi walang kabuluhan. Ang kanilang pagtutol, kahit na tila maliit at hindi gaanong mahalaga, ay magiging isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng espiritu ng tao, isang spark ng pagsuway sa isang mundo na natupok ng kadiliman. Tandaan, kahit na ang isang kandila ay maaaring maipaliwanag ang pinakamadilim na gabi. Ang kanilang pakikibaka ay hindi magiging madali. Ilalagay niya ang kanyang mga puwersa, hindi lamang mga hukbo ng mga sundalo, ngunit ang mga legyon ng subtly na program ng mga individual, bawat isa ay isang cog sa kanyang malawak na makina. Makakapasok sila sa bawat aspeto ng lipunan, mula sa mga bulwagan ng gobyerno hanggang sa pinakamatalik na sulok ng buhay ng pamilya. Isipin ang tila walang sala na mga algorithm ng social media, na ngayon ay armas, ginamit upang makilala at target ang mga dissenter, upang maghasik at paghahati sa gitna ng mga tapat. Gumagamit siya ng sopistikadong AI upang masubaybayan ang mga komunikasyon, upang mahulaan at ma-preempt ang anumang organisadong pagtutol. Ang privacy ay magiging isang luho ng nakaraan, isang nakalimutan na perpekto. Ang tunay na mananampalataya ay kailangang umangkop, upang malaman na makipag-usap sa mga paraan na umiiwas sa kanyang pagsubaybay. Gagamitin nila ang mga pamamaraan ng archaic, umaasa sa mga nakakode na mensahe, nakatagong mga compartment, at mga lihim na pagpupulong sa patay ng gabi. Muling matuklasan nila ang sining ng oral storytelling, na ipinapasa ang kaalaman at pananampalataya sa pamamagitan ng mga henerasyon, tinitiyak na ang apoy ng katotohanan ay hindi mapapatay. Lilikha sila ng kanilang sariling mga naka-encrypt na network, na sumasalamin sa mismong teknolohiya na ginamit laban sa kanila, ngunit para sa layunin ng pagpapalaya sa halip na kontrolin. Isipin ang talino sa paglikha na kinakailangan, ang patuloy na pagbabantay, ang mga sakripisyo na gagawin nila. Haharapin nila ang pagkakanulo sa mga pinakamalapit sa kanila, ang mga individual na hinihikayat ng mga pangako ng New World Order, mga individual na ipinagpalit ang kanilang mga kaluluwa para sa isang napansin na pakiramdam ng seguridad. Magdadalamhati sila sa mga mahal sa buhay, yaong hindi mapigilan ng pang-akit ng maling utopia, ang mga na-assimilated sa system, ang kanilang isip ay hindi mababago. Ang bigat ng kanilang responsibilidad ay magiging napakalawak, ang pasanin ng pag-asa ay mabigat sa kanilang mga balikat. Ngunit magpapatuloy sila, hinihimok ng kanilang walang tigil na paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan, sa hinaharap kung saan ang katotohanan at kalayaan ay mananaig. Makakakita sila ng pag-aliw sa mga simpleng bagay, isang ibinahaging pagkain, isang bulong na panalangin, ang paningin ng isang namumulaklak na bulaklak sa isang nasirang tanawin. Ang mga maliliit na sandali ng koneksyon ay magpapanatili sa kanila, na nagpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang pakikibaka. Ang kanilang pananampalataya ay ang kanilang kumpas, na gumagabay sa kanila sa pinakamadilim na oras, na nagpapaalala sa kanila ng mga pangako ng pagtubos, ng isang hinaharap kung saan mananalo ang hustisya. Makakakita sila ng lakas sa kanilang pamayanan, sa mga ibinahaging karanasan na nagbubuklod sa kanila, sa walang tigil na suporta na inaalok nila sa isa't isa. Ang kanilang pagtutol ay magiging isang testamento sa pagiging matatag ng espiritu ng tao, isang beacon ng pag-asa sa isang mundo na natupok ng kadiliman. Tandaan, ang pinakamaliit na kilos ng pagsuway ay maaaring mag-spark ng isang revolusyon. Ang pinakamaliit na bulong ng katotohanan ay maaaring masira ang pinakadetalyadong kasinungalingan. Ang pakikibaka na ito ay hindi magiging isang simple, linear na landas. Magkakaroon ng mga pag-aalsa, mga sandali ng kawalan ng pag-asa, kapag ang bigat ng pang-aapi ay hindi mapapansin. Masasaksihan nila ang pagguho ng katotohanan mismo, dahil ang kasaysayan ay muling isinulat, ang mga katotohanan ay nag-ulong,
at ang mismong konsepto ng layunin ng katotohanan na hinamon. Ang patuloy na barrage ng propaganda, ang banayad na pagmamanipula ng impormasyon, ay susubukan ng paglutas kahit na ang pinakataimtim. Haharapin nila ang panloob na salungatan, pagtatanong sa kanilang sariling katinoan, na nagtataka kung sila ang mga nasiraan ng loob, kung ang mga pangako ng kaginhawaan at seguridad ng system ay tunay na nagkakahalaga ng presyo ng kalayaan. Isaalang-alang ang psikolohikal na digma na kanilang tiisin. Ang hindi nakikilalang pagsubaybay ay hindi lamang masusubaybayan ang kanilang mga aksyon, ngunit susuriin din ang kanilang mga saloobin, kanilang emosyon, ang kanilang pagkatao. Susubukan ng system na hulaan ang kanilang mga galaw, upang maasahan ang kanilang pagtutol, upang neutralisahin ang mga ito bago pa nila masimulang mag-ayos. Sasailalim sila sa mga sopistikadong anyo ng psikolohikal na pagmamanipula, na idinisenyo upang masira ang kanilang mga espiritu, upang mabura ang kanilang pananampalataya, upang ayon ang mga ito laban sa bawat isa. Ang linya sa pagitan ng katotohanan at kunwa ay magiging mas malabo, na ginagawang mahirap makilala ang kaibigan mula sa kaaway, katotohanan mula sa kasinungalingan. Ang laban ay mangangailangan ng isang malalim na pag-unawa sa kaaway, ng kanilang mga pamamaraan at pagganyak. Kailangan nilang pag-aralan ang system, upang makilala ang mga kahinaan nito, upang samantalahin ang mga kahinaan nito. Kailangan nilang bumuo ng mga diskarte na account para sa mahusay na teknolohiya at mga mapagkukunan ng kaaway, mga diskarte na umaasa sa talino sa paglikha, katapangan, at walang tigil na pangako. Ito ay hihilingin sa isang antas ng intelektual at emosyonal na pagiging matatag na kakaunti ang nagtataglay. Kailangan nilang maging masters of deception, masters of disguise, na may kakayahang gumana sa mga anino, palaging isang hakbang nangunguna sa kanilang mga humahabol. Isipin ang mga hamon sa teknolohikal na haharapin nila. Kailangan nilang bumuo ng ligtas na mga sistema ng komunikasyon na maaaring makatiis sa pinakasopistikadong mga form ng pag-hack at pagsubaybay. Kailangan nilang lumikha ng mga naka-encrypt na network na nababanat sa mga pag-atake, mga network na maaaring gumana kahit sa ilalim ng mga kondisyon ng matinding presyon. Kailangan nilang malaman ang mga bagong kasanayan, mga bagong teknolohiya, upang manatiling isang hakbang nangunguna sa patuloy na umuusbong na apparatus ng pagsubaybay. Mangangailangan ito ng isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral, pagbagay, at pagbabago. Ang pakikipaglaban para sa kalayaan ay magiging isang palaging labanan laban sa kahusayan sa teknolohiya, isang labanan na hihilingin sa pagkamalikhain, pagiging mapagkukunan, at isang walang tigil na pangako sa kadahilanan. Ang laban ay mahaba, mahirap, at puno ng peligro. Ngunit ang pag-asa ng kalayaan, ang pangarap ng isang mundo kung saan ang katotohanan at hustisya ay mananaig, ay susuportahan sila. Makakakita sila ng lakas sa kanilang ibinahaging layunin, sa kanilang walang tigil na paniniwala sa isang mas mahusay na hinaharap. At gayunpaman, kahit na sa lahat ng mga hadlang na ito, ang mga buto ng paghihimagsik ay makakahanap ng mayabong na lupa. Ang espiritu ng tao, pagkatapos ng lahat, ay hindi madaling mapapatay. Ang desperasyon, na ipinanganak ng pang-aapi, ay maaaring maging isang malakas na catalysta. Isipin ang mga bulong sa kadiliman, ang mga nakakode na mensahe na naipasa sa pagitan ng maingat na mga mata, ang tahimik na kilos ng pagsuway na natipon tulad ng mga snowflake sa isang avalanche. Ang isang solong kilos ng lakas ng loob, isang solong tinig na nakataas sa protesta, ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba upang makahanap ng kanilang sariling katapangan, ang kanilang sariling tinig. Ang system, para sa lahat ng kapangyarihan nito, ay magkakaroon ng mga bulag na lugar. Ang mga algorithm nito, gayunpaman sopistikado, ay hindi magagawang account para sa hindi mahuhulaan na kalikasan ng damdamin ng tao, para sa hindi mahuhulaan na pagsabog ng pagkamalikhain, para sa hindi mahuhulaan na mga gawa ng pagkakaisa. Ang sistema ay magiging bulag sa mga banayad na paraan kung saan maaaring maipakita ang paglaban, ang tahimik na kilos ng pagbabagsak na nagaganap sa ilalim ng maingat na titig nito. Ito ay magkakamali sa kawalang interes sa pagsunod, katahimikan para sa pagtanggap. Ito ay mabibigo na kilalanin ng hindi kasiya siyang kawalang kasiyahan na fest sa ilalim ng ibabaw, naghihintay para sa tamang sandali na sumabog. Makakakita sila ng lakas sa kanilang pagkakaiba-iba. Ang mga rebelde ay hindi magiging isang homogeneous group, na pinagsama ng isang solong ideolohiya.
Sila ay magmumula sa lahat ng mga kalagayan ng buhay, mula sa lahat ng mga background, na may iba't ibang mga kasanayan at pananaw. Ang pagkakaiba-iba na ito ay ang kanilang lakas, ang kanilang pinakadakilang pag-aari. Papayagan silang lumapit sa problema mula sa maraming mga anggulo, upang makabuo ng isang mas malawak na hanay ng mga diskarte, upang samantalahin ang mga kahinaan ng system sa mga paraan na hindi kailanman magagawa ng isang kilusang monolithic. Malalaman nila mula sa bawat isa, suportahan ang bawat isa, at gumuhit ng lakas mula sa kanilang ibinahaging pangako sa kalayaan. Isipin ang talino sa paglikha na kanilang ipapakita. Gagamitin nila ang sariling mga tool ng system laban dito, na ginagawang mapagkukunan ng impormasyon ang pagsubaybay nito, gamit ang mga network ng komunikasyon upang maikalat ang kanilang mensahe, gamit ang napaka-infrastruktura nito upang masira ang autoridad nito. Magbubuo sila ng mga bagong teknolohiya, mga bagong diskarte, mga bagong taktika, patuloy na umaangkop sa umuusbong na panlaban ng system. Sila ay magiging masters ng improvisasyon, magagawang sakupin ang mga pagkakataon habang sila ay bumangon, upang maging mga tagumpay sa mga tagumpay. Sila ay walang humpay sa kanilang hangarin ng kalayaan, hindi sumuko, hindi kailanman nawawalan ng pag-asa. Ang kanilang pagiging matatag ay ang kanilang kalasag, ang kanilang pagkamalikhain ang kanilang sandata, ang kanilang pagkakaisa ang kanilang lakas. Ang laban ay magiging mahaba at mahirap, ngunit ang pangako ng isang libreng hinaharap ay maggasolina ng kanilang walang tigil na pagpapasya. Ang mismong kilos ng paglaban, ng pagtanggi na sumuko, ay magiging isang malakas na testamento sa walang hanggang lakas ng espiritu ng tao. At sa paglaban na yon, sa hindi nagbabago na pagtatanggol, makikita nila ang kanilang kaligtasan. Maaaring subukan ng system na kontrolin ang kanilang mga aksyon, ngunit hindi nito makontrol ang kanilang espiritu. Alalahanin ang mga bulong sa mga anino, ang mga nakakode na mensahe na naipasa sa pagitan ng mga kaibigan, ang tila walang kasalanan na mga gawa na may hawak na mas malalim na kahulugan. Ito ang mga blok ng gusali ng paghihimagsik. Isipin ang artist ng graffiti na nagbabago ng isang malagkit na cityscape sa isang canvas ng hindi pagkakaunawaan, ang kanilang trabaho ay isang tahimik na hiyawan laban sa nakakainis na pagsang-ayon. Isaalang-alang ang programmer na subtly na nagbabago sa code ng system, na nagpapakilala ng mga glitches at mga pagkakamali na dahan-daang bumagsak sa kahusayan nito, ang kapangyarihan nito. Isipin ang music hero na gumagamit ng kanilang sining upang maipahayag ang hindi nabanggit na mga pagkabigo, ang galit na galit na galit, ang pagnanais para sa kalayaan, ang kanilang mga melodies ay isang tawag sa mga armas na nakilala bilang isang lullaby. Ito ang kapangyarihan ng banayad na pagtutol, ang sining ng mahabang laro. Hindi ito tungkol sa isang solong, kamanghamanghang kilos ng pagsuway, ngunit tungkol sa 1,000 maliliit na kilos na naipon, pagbuo ng momentum, na lumilikha ng isang kritikal na masa. Ito ay tungkol sa tila hindi gaanong mahalagang mga pagpipilian na ginawa araw-araw, ang pagtanggi na umayon, ang tahimik na pagsasaalang-alang ng sariling katangian. Ito ay tungkol sa pinagsama-samang epekto ng hindi mabilang na maliit na kilos ng pagsuway, bawat isa ay isang maliit na crack sa harapan ng system, bawat isa ay nagpapahina sa pagkakahawak nito. Isaalang-alang ang kahalagahan ng impormasyon. Sa isang mundo na pinangungunahan ng pagsubaybay, ang impormasyon ay nagiging sandata. Ang mga rebelde ay kailangang bumuo ng mga sopistikadong pamamaraan ng pagtitipon, pagbabahagi, at pagprotekta ng impormasyon. Kailangan nilang malaman upang makilala at maiiwasan ang mga mekanismo ng pagsubaybay ng system. Kailangan nilang lumikha ng mga ligtas na mga channel ng komunikasyon, upang makabuo ng mga diskarte sa pag-encrypt na maaaring makatiis sa mga pinaka-advanced na pamamaraan ng decryption ng system. Kailangan nilang maging masters ng panlilinlang, magagawang itago ang kanilang mga aktibidad mula sa patuloy na napanood na mga mata ng system. At isipin ang kahalagahan ng pamayanan. Ang mga rebelde ay kailangang magtayo ng malakas na mga network ng suporta, mga network na umaabot sa mga hangganan ng heograpiya, mga network na maaaring makatiis sa mga pagtatangka ng system na guluhin at buwagin ang mga ito. Kailangan nilang linangin ang isang pakiramdam ng pagkakaisa, isang ibinahaging pag-unawa sa kanilang mga layunin at halaga. Kailangan nilang matutong magtiwala sa bawat isa, umasa sa bawat isa, upang suportahan ang bawat isa sa mga oras ng kahirapan. Ito ay magiging mahalaga,
hindi lamang para sa kanilang agarang kaligtasan, ngunit para sa kanilang pangmatagalang tagumpay. Para sa pagkakaisa, may lakas. Sa pamayanan, may resilience. Susubukan ng system na ibukod ang mga individual, upang masira ang kanilang mga koneksyon, upang maghasik at hindi mapagkakatiwalaan sa kanila. Ngunit pipigilan ito ng mga rebelde. Makakakita sila ng mga paraan upang kumonekta, makipag-usap, upang suportahan ang bawat isa. Magtatayo sila ng kanilang sariling mga alternatibong network, ang kanilang sariling mga alternatibong sistema ng suporta, ang kanilang sariling mga alternatibong komunidad. Ang mga pamayanan na ito ay ang bedrock ng kanilang pagtutol, na nagbibigay sa kanila ng mga mapagkukunan, suporta, at inspirasyon na kailangan nilang magtitiyaga. Sila ay magiging isang testamento sa walang katapusang lakas ng espiritu ng tao, isang testamento sa kapangyarihan ng koneksyon ng tao, isang testamento sa hindi mapang-akit na kalooban sa kalayaan. Ito ang mahabang daan sa unahan, isang landas na aspultado sa parehong tagumpay at kahirapan. Ngunit tandaan ito, ang espiritu ng defiance ay isang malakas na puwersa, at hindi ito mapapatay. Tandaan, ang aking batang Padawan, na ang tunay na paghihimagsik ay hindi tungkol sa mga grand pronouncement o marahas na pagbagsak. Ito ay isang mabagal na pagkasunog, isang patuloy na pagtsipang sa mga pundasyon ng pang-aapi. Isipin ng termite, na tila hindi gaanong mahalaga, ngunit may kakayahang ibagsak ang pinakamalakas na oak. Iyon ang espiritu na dapat nating linangin. Isaalang-alang ang kaharian ng teknolohiya. Ang system ay nakasalalay sa kahusayan ng teknolohikal na ito, ang malawak na mga network ng pagsubaybay, ang kakayahang subaybayan at kontrolin ng impormasyon. Ngunit ang teknolohiya ay isang dobleng talam. Maaari itong magamit upang pinahihirapan, ngunit maaari rin itong magamit upang palayain. Ang mga rebelde ay kailangang maging masters ng teknolohiya, gamit ito sa kanilang kalamangan, pag-on ang sariling mga tool ng system laban dito. Kailangan nilang malaman upang mag-hack, mag-encrypt, upang hindi nagpapakilala, upang lumikha at gumamit ng mga tool na pumipigil sa censorship at pagsubaybay. Kailangan nilang bumuo ng mga ligtas na network ng komunikasyon, gamit ang mga teknolohiya ng peer-to-peer, desentralisadong mga sistema, at mga protocol ng pag-encrypt na lumalaban sa kahit na ang pinakasopistikadong pag-atake. Isipin ang potensyal ng open source software, ng mga desentralisadong database, ng teknolohiyang blockchain, lahat ng mga tool na maaaring magbigay kapangyarihan sa mga rebelde at papanghinain ang kontrol ng system. Kailangan nilang maging malikhain, makabagong, at patuloy na umaangkop sa mga umuusbong na taktika ng system. Ang digital na larangan ng digmaan, at dapat nating malaman na lumaban doon. At huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pakikidigma sa psikolohikal. Ang system ay nakasalalay sa takot, sa kontrol, sa pagsugpo sa hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang takot ay maaaring pagtagumpayan, ang kontrol ay maaaring masira, at ang dissent ay maaaring palakasin. Kailangang maunawaan ng mga rebelde ang mga mekanismo ng psikolohikal na ginagamit ng system upang mapanatili ang kapangyarihan nito. Kailangan nilang bumuo ng mga diskarte upang kontrahin ang mga mekanismong ito, upang masira ang awtoridad ng system, upang magbigay ng inspirasyon sa pag-asa at paglaban sa mga puso ng mga inaapi. Ito ay kasangkot sa pagpapalaganap ng impormasyon na madiskarteng, gamit ang propaganda upang ilantad ang mga kasinungalingan at pagkukunwari ng system, at pagbuo ng isang salaysay na hamon ang pagiging lihay-timo ng system. Tandaan, ang labanan para sa mga puso at isipan ay kasing halaga ng labanan para sa pisikal na kontrol. Dapat tayong magtanim ng mga buto ng pag-aalinlangan, pag-aalaga ang mga apoy ng kawalang kasiyahan, at bumuo ng isang malakas na kontrasalaysay na sumasalamin sa masa. Ang pinakadakilang sandata ng system ay kawalang interes. Dapat nating pagtagumpayan yun. Dapat nating pag-apoy ang spark ng paghihimagsik sa mga puso ng mga lumaki na nagbitiw sa kanilang kapalaran. Ito ay isang mahaba at mahirap na proseso, na nangangailangan ng pasensya, pagtitiyaga, at isang malalim na pag-unawa sa psikolohiya ng tao. Ngunit tandaan, kahit na ang pinakamaliit na kilos ng pagsuway ay maaaring magkaroon ng isang epekto ng ripple, na nagbibigay inspirasyon sa iba na sumali sa dahilan. Ang labanan para sa kalayaan ay isang marathon, hindi isang sprint. Tandaan, ang system ay hindi monolithic.
Mayroon itong panloob na mga pagkakasalungatan, kahinaan, at kahinaan. Dapat nating kilalanin at pagsamantalahan ang mga bitak na ito sa harapan. Maghanap ng mga paksayon sa loob ng system, ang mga individual na maaaring hindi masiraan ng loob o kung sino ang nagtatago ng lihim na hindi pagkakaunawaan. Ang mga individual na ito ay maaaring maging mahalagang mga kaalyado, pagbibigay ng katalinuhan, mapagkukunan, o kahit na aktibong suporta. Mag-isip ng mga mole sa loob ng system, mga individual na maaaring tumagas ng impormasyon, operasyon ng sabutahe, o paghahasik ng discord mula sa loob. Ang pagkilala at paglilinang ng mga ugnayang ito ay nangangailangan ng pasensya, pagpapasya, at isang masigasig na pag-unawa sa pagganyak ng tao. Tandaan, kahit na ang isang tila hindi gaanong mahalagang bahagi ng impormasyon ay maaaring maging isang mahalagang link sa isang kadena na sa huli ay ibababa ang buong sistema. Isaalang-alang ang mga pang-ekonomiyang aspeto ng paghihimagsik. Ang sistema ay nakasalalay sa kontrol ng ekonomiya nito, ang kakayahang manipulahin ang mga merkado, at ang kontrol nito sa mga mapagkukunan. Ang mga rebelde ay dapat bumuo ng mga alternatibong sistemang pang-ekonomiya, ang mga desentralisado, nababanat, at lumalaban sa pagmamanipula. Mag-isip ng mga lokal na sistema ng pangangalakal ng palitan, LETS, suportado ng komunidad na agrikultura, CSA, at iba pang mga anyo ng direktang pagpapalitan ng ekonomiya na lumampas sa kontrol ng system. Ang mga rebelde ay kailangang bumuo ng kanilang sariling paraan ng paggawa, pamamahagi, at pamamahala ng mapagkukunan, na lumilikha ng isang sapat na sarili at napapanatiling ekonomiya na nagpapatakbo sa labas ng pagkakahawak ng system. Maaaring kasangkot ito sa pagbuo ng mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya, pagtaguyod ng mga lokal na network ng pagkain, at pagtataguyod ng mga kasanayan at mga kalakalan na mahalaga para sa kaligtasan at pagsalig sa sarili. Ang kalayaan sa ekonomiya ay mahalaga para sa pangmatagalang pagpapanatili. Bukod dito, ang sistema ay nakasalalay sa pagiging lihay-timo ng mga institusyon nito. Pinapanatili nito ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng isang maingat na itinayo na salaysay ng awtoridad, legalidad, at pagkakasunod-sunod. Ang mga rebelde ay dapat na aktibong haminin ng salaysay na ito, na inilalantad ang pagkukunwari at ilegal ng mga institusyon ng system. Ito ay nagsasangkot ng pag-highlight ng mga pagkakataon ng katiwalian, pang-aapi, at kawalan ng katarungan, gamit ang iba't ibang media upang maipakalat ang impormasyong ito ng malawak at epektibo. Dapat tayong lumikha ng isang kontrasalaysay na naglalantad ng mga bahid ng system at nag-aalok ng isang nakakahimok na pangitain ng isang mas mahusay na hinaharap. Nangangailangan ito ng malikhaing pagkukwento, ang paggamit ng malakas na imahinasyon, at ang pagpapakalat ng impormasyon sa pamamagitan ng mga channel na lumampas sa kontrol ng system. Tandaan, ang layunin ay hindi lamang upang pintahin ang system, ngunit upang mag-alok ng isang positibo at nakasisiglang alternatibo. Dapat nating ipinta ang isang larawan ng isang hinaharap kung saan ang kalayaan, hustisya, at pagkakapantay-pantay ay mananaig. Ito ay nagsasangkot ng pagpapahayag ng isang malinaw na pangitain kung ano ang magiging hitsura ng isang liberated na lipunan, isa na kaakit-akit at nakakaakit sa masa. Dapat tayong mag-alok ng pag-asa, hindi lamang kawalan ng pag-asa. Sa wakas, isaalang-alang ang mahalagang papel ng pakikidigma ng impormasyon. Kinokontrol ng system ang daloy ng impormasyon, paghuhubog ng mga salaysay at pagmamanipula ng opinyon ng publiko. Ang mga rebelde ay dapat bumuo ng mga diskarte upang kontrahin ang kontrol na ito, pagpapakalat ng kanilang sariling mga mensahe at paglantad sa propaganda ng system. Ito ay nagsasangkot ng paggamit ng iba't ibang mga channel ng komunikasyon, mula sa mga network sa ilalim ng lupa at naka-encrypt na pagmemensahe sa mga platform ng social media at mga alternatibong media outlet. Mag-isip tungkol sa kapangyarihan ng memes, viral video, at journalism sa pag-iwas sa tradisyonal na censorship ng media. Tandaan, ang bilis at liksi ay mahalaga sa pakikidigma sa impormasyon. Ang kakayahang mabilis na magpakalat ng impormasyon at umangkop sa mga countermeasures ng system ay mahalaga. Dapat tayong bumuo ng isang nababanat at desentralisadong network ng komunikasyon na mahirap para sa system na makagambala. Nangangailangan ito ng kalabisan, pag-encrypt, at isang palaging pagbagay sa umuusbong na mga teknolohiya at taktika.
Isipin ang kahalagahan ng pagbuo ng isang malakas na istruktura ng organisasyon. Ang isang matagumpay na paghihimagsik ay nangangailangan ng isang malinaw na kadena ng utos, epektibong mga sistema ng komunikasyon, at isang tinukoy na dibisyon ng paggawa. Gayunpaman, ang istruktura na ito ay dapat iakma at desentralisado upang maiwasan ang pagiging isang mahigpit na target para sa system. Isaalang-alang ang paggamit ng mga istruktura ng cell, kung saan ang mga maliliit, autonomous na grupo ay nagpapatakbo ng nakapag-iisa, konektado lamang sa pamamagitan ng mga ligtas na channel. Ginagawa nitong mas nababanat ang samahan sa paglusot at pagkagambala. Ang bawat cell ay dapat magkaroon ng mga tiyak na responsibilidad, kung ito ay pangangalap ng intelihensya, pamamahagi ng propaganda, o direktang pagkilos. Ang regular na komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga cell ay mahalaga, ngunit dapat itong gawin sa sukdulan ng lihim at seguridad. Ang pagsasanay at paghahanda ng mga rebelde ay mahalaga din. Ito ay nagsasangkot ng pagbuo ng parehong pisikal at mental na pagiging matatag. Ang pagsasanay sa pisikal ay nagtatayo ng lakas, pagbabata, at mga tactical na kasanayan. Ang pagsasanay sa kaisipan ay nakatuon sa pagbuo ng disiplina, pagiging matatag, at ang kakayahang makayanan ang stress at kahirapan. Ang mga rebelde ay dapat maging handa para sa karahasan, ngunit dapat din silang disiplinado at maiwasan ang hindi kinakailangang pagdanak ng dugo. Ang hindi marahas na pagtutol ay maaaring maging epektibo, kung hindi higit pa, kaysa sa armadong salungatan. Ang mga rebelde ay dapat nasanay sa paggamit ng iba't ibang anyo ng paglaban, mula sa pagsuway sa sibil at pag-atake sa pagsabutahe at pakikidigma ng gerilya. Ang pagpili ng mga taktika ay depende sa mga tiyak na pangyayari at magagamit na mga mapagkukunan. Bukod dito, isaalang-alang ang etikal na pagsasaalang-alang ng paghihimagsik. Ang pakikipaglaban para sa kalayaan ay hindi kung wala ang mga dilemas ng moralidad. Ang mga rebelde ay dapat gumana ng may integridad at sumunod sa isang malinaw na etikal na code. Ito ay nagsasangkot sa pagprotekta sa mga sibilyan, pag-iwas sa hindi kinakailangang karahasan, at paggalang sa mga karapatang pantao. Ang transparency at pananagutan ay mahalaga din. Ang mga rebelde ay dapat na bukas tungkol sa kanilang mga layunin at pamamaraan, pagbuo ng tiwala sa populasyon. Isang paghihimagsik na nawawala ang mga panganib sa moral na kumpas na nawala ng suporta ng populasyon, at sa huli, nawala ng labanan para sa kalayaan. Ang mga etikal na pagsasaalang-alang ay gagabay sa ating mga pagpapasya, paghuhubog sa ating mga aksyon at tinitiyak na ang ating pakikipaglaban para sa kalayaan ay makatarungan at matuwid. Dapat nating palaging magsikap na maging mataas na moral na lugar, kahit nasa harap ng pang-aapi. Hindi lamang nito mapapalakas ang ating kadahilanan ngunit bibigyan din ng inspirasyon ang iba na sumali sa aming mga ranggo. Ang pag-secure ng mga mapagkukunan ay isa pang kritikal na aspeto. Ang isang matagumpay na rebelyon ay nangangailangan ng mga mapagkukunan pinansyal, materyal, at tao. Ang mga mapagkukunan sa pananalapi ay maaaring may secure sa pamamagitan ng mga donasyon, pangangalap ng pondo, o kahit na pag-agaw ng mga ari-arian mula sa mapang-api na rehimen. Kasama sa mga mapagkukunan ng materyal ang mga sandata, kagamitan, sistema ng komunikasyon, at mga supply ng medikal. Maaaring makuha ang mga ito sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang ang mga pagbili ng clandestine, paggawa, o pagkuha mula sa kaaway. Ang mga mapagkukunan ng tao ay pantay na mahalaga mga bihasang mandirigma, estratehiko, medex, komunikasyon, at mga tauhan ng suporta. Ang pagtatayo ng isang malakas at maasahang network ng mga taga-suporta ay mahalaga, kapwa sa loob ng mapaghimagsik na kilusan at kabilang sa pangkalahatang populasyon. Tandaan, ang tagumpay ng isang paghihimagsik ay nakasalalay ng labis sa suporta at pakikilahok ng mga tao. Ang propaganda at opinyon ng publiko ay malakas na armas. Ang isang paghihimagsik ay kailangang epektibong may parating ang mensahe nito sa populasyon, nakakakuha ng suporta at nagpapabagabag sa pagiging lihay-timo ng mapang-api na rehimen. Nangangailangan ito ng isang sopistikadong diskarte sa propaganda, paggamit ng iba't ibang mga saksakan ng media mula sa mga leaflet at social media hanggang sa mga broadcast ng radyo at kahit na salita ng bibig. Ang mensahe ay dapat na malinaw, maigsi, at emosyonal na sumasalamin, sumasamo sa mga halaga at adhikain ng mga tao.
Mahalagang ilantad ang mga kawalang katarungan at pang-aapi ng rehimen, habang sabay na inilalarawan ng paghihimagsik bilang isang puwersa para sa positibong pagbabago, isang beacon ng pag-asa. Ang pagiging epektibo ng mga bisagra ng propaganda sa kredibilidad at tiwala. Ang mga rebelde ay dapat makita bilang tunay at nakatuon sa kanilang kadahilanan. Sa wakas, asahan ang tugon ng kaaway. Ang mapang-api na rehimen ay hindi tatanggap ng isang hamon sa kanilang awtoridad. Malamang natutugan sila ng may lakas, gamit ang iba't ibang mga taktika upang sugpuin ang paghihimagsik. Maaaring kabilang dito ang pagsubaybay, paglusot, pag-aresto, karahasan, at kahit na malawak na panunupil. Dapat asahan ng mga rebelde ang mga sagot na ito at bumuo ng mga diskarte upang kontrahin ang mga ito. Maaaring kasangkot ito sa pagbuo ng mga hakbang sa counterintelligence, pagpapatupad ng mga protokol ng seguridad, at paglikha ng mga plano ng contingency para sa iba't ibang mga sitwasyon. Ang pag-unawa sa mga kalakasan at kahinaan ng kaaway ay mahalaga para sa pagbuo ng mga epektibong diskarte. Tandaan, ang kakayahang umangkop at nababanat ay susi sa kaligtasan at tagumpay. Ang paghihimagsik ay dapat maging handa upang patuloy na ayusin ang mga diskarte at taktika nito bilang tugon sa mga aksyon ng kaaway. Nangangailangan ito ng kakayahang umangkop, pagkamalikhain, at isang pagpayag na matuto mula sa mga pagkakamali. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral, isang palaging pagbagay sa umuusbong na dinamika ng salungatan. Huwag kailanman maliitin ang kahalagahan ng pagtitipon ng katalinuhan, ang pag-alam sa mga plano at hangarin ng kaaway ay kalahati ng labanan. Kaya, anong mga estratehiya ang iyong unahin sa iyong sariling hypothetical na paghihimagsik? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video sa mga advanced na taktika ng guerrilla, at sumali sa akin sa susunod na mas malalim kami sa pagiging komplikado ng pag-aalsa. Hanggang doon, ito ay si Marco, nag-sign off.